Ay, good morning po Manong Ted. Good morning po DJ Chacha sa lahat na nakikinig at nanonood ng iyong programa po. Opo, nakapanayan po namin kanina yung pong presidente mismo ng PCSA, ito pong Philippine Coastwise Shipping Association Incorporated. Ang kanilang panawagan daw po sa inyo, kung maaari lang po daw ay kung ang mga eroplano po, commercial airlines na bigyan po ng kumbaga relief dito po sa kanilang bayarin, sa kanila pong sa mga airport, sa mga charges po. Baka daw maaari makatulong din po kayo sa kanila sa ilang pong charges para mabawas-bawasan po kanilang gastos. Otherwise, talaga pong matindi ang tama sa commuter, sir. Ay, sige, Manong Ted, no? Yan po isa sa mapag-uusapan namin ng ating mga Port Authority kay GMG Santiago. Bagamat nakapag-sabi na rin si GMG Santiago na ang talagang porsyento lang po, no, ng terminal fees na sinasabi natin pagdating sa pantalan natin is only 1%. So, titignan pa rin namin po kasama ng ating mga Port Authority, kasama rin ng CPA, kung paano tayo makakatulong pa sa ating mga shipping industry po. Opo, well, although ang DOE naman po sa kanilang toka ang panawagan po kasi daw po nila sa gobyerno ay tulungan sila doon sa supply ho ng kanila pong petrolyo na ika nila para nagkakaroon na ho ng bidding process na kapag nag-offer po ng presyuhan per liter ng diesel, you are only given 20 minutes kung gusto mo o ayaw mo. So kumbaga po, mas mahal pa sa pump prices sa mga gas stations. Although ito'y DOER matter, but definitely po, kapag huminto kasi itong mga barkong ito, problema nyo sa DOTR, ang ating mga mananakay. Meron kaya kayo matutugon doon, sir? Tama po yan, Manong Ted. Kaya nga po yung ginagawa natin is more of a stability of the supply. Ibig sabihin, yung mga ating mga transport mode, tulad nito, shipping, and stability of prices. Yan din po ang nangyayari sa ating mga provincial buses, sa mga buses natin kasi nga ang nangyari ngayon mas mahal na yung wholesale kaysa sa retail. So thank you for informing me, Manong Ted. Tayo naman bukas parati po si Secretary Garin sa mga ganitong issue at informasyon at makakaasa po ako na tutugunan naman ito ni Secretary Garin. Mag-uusap po kami, no, and hopefully we can talk also to the shipping industry kung ano pa yung pwede naming maitulong. Yung mga ginagawang pag-hoard po ngayon ng mga gasolina o mga krudo ay alam ko naman po isa po yung panlabag sa alituntunin ng DOE mismo. Opo. Sir, ang sabi din po nila, kasi nga although Marina is allowing them, dadaan lang po sa mga publication and announcement, 20% maximum na taas po sa pamasahe ng mga inter-island shipping companies. Pero sabi nila, hindi nakakayanin yon. Ika nila talagang sobra-sobra na ang kanilang abono dito. Ang sabi nila baka daw pwede ang Marina daw po ay mag-review sa polisiya kasi humihingi sila ng at least 30%. Sabi ho nila kanina sa amin pong interview, 30% man lamang ang maitaas nila sa pamasahe. Ano po yung take doon? I will instruct Marina po ngayon na to review again the percentage that they set. Last week lang ho yata nagbigay ng MC o 2 weeks ago ang Marina na they can increase, no? Yung mga shipping lines natin, they can increase their fare within 20%. So utusan natin Marina ngayon na aralin nga muna ulit yung ating percentage na binigay at kung pwedeng itaas natin, pero to make sure na reasonable again. Ito kasi, ang problema kasi dito talaga, Manong Ted, no? Mas lalo na dito sa shipping company natin, deregulated sila. Tapos we're trying to strike a balance talaga eh. Opo. Not only their survival also, but also the stability ng mga commuters natin kasi masakit din sa kanila yung masyadong mataas na presyo. So, ito yung sinasabi ko sa Marina na, again, we have to be very strict na pagdating sa pagmomonitor dito, no? Naintindihan natin kalagayan ng ating mga shipping industry, pero kailangan din natin isaalang-alang ang kalagayan ng ating mga commuters. Sige po, Manong Ted, no, right after this po, I will ask Marina to study the possibility of increasing the threshold from 20% to 30%, taking into consideration also yung mga hinaing ng ating mga lokal na pamalan also, parang sa Mindoro, meron daw yung mga iba na talaga mataas.
But sabi ko, for those company who go beyond this 30%, kailangan i-sanction talaga po. Kailangan i-showcause at kailangan to penalize them also. Opo. Sec, March 29, Palm Sunday na po, no? So, meaning palapit na ang Semana Santa. Ito ho talaga yung mga peak ng travel. And ang sabi din po ng mga itong aming nakapanayam sa shipping industry na malaking problema yan kung sakasakali. Kasi nga hindi natin alam ang mangyayari bukas sa presyo ng petrolyo. Paano kayo naghahanda ngayon? Sa worst case scenario po na ang iba hindi na bumiyahe kung lugi talaga sila, paano po yung mga uuwi sa mga lalawigan po na tatawid ng dagat kung kapusin po ng barko? Tama po, no. Yan nga po talagang malaking problema, Manong Ted. So sabi ko sa Marina, hey, we have to meet with the shipping industry na, shipping line, para malaman natin to ensure yung sabi natin supply ng ating mga barko, no, mas lalo magsesemana Santa. At makikita naman yan kapag talagang tuloy pa rin ang pagbabiyahe nila o talagang naapektuhan sila masyado dahil sa taas ng ating fuel hike. Now, in the event, alam nila yan, sir, kasi kapag, for example, you have a fleet of 10 at yan ba mapapabiyahe mo lahat, no? So, kapag ibig sabihin, kapag 8 lang ang kaya mo, let us know para ma-adjust din natin ang ating abiso. Pangalawa, alam ko, nagbigay na rin ng relaxation order ang Marina. Di tulad noon na itong 10 na sabi natin na pwede bumiyahe, by schedule sila. Ngayon, papayagan po natin yung cost cutting nila ng isang barko, baka antayin natin mapuno lahat muna yan para naman, kumbaga makakatipid sila, not only for the fuel, at para maka-break even man lang sila. Kasi mas mahirap na kada biyahe natin by schedule, tapos hindi naman napupuno. Pangatlo, mas importante is the notice to the public, Manong Ted, no? Pwede para as early as now, maabisuhan sila na sa ganitong mga lugar, no? Talaga magkukulang tayo ng mga barko at makahanap din kami ng paraan how to augment it, maybe through Coast Guard or for the public naman po na to take alternative means of transportation. So crucial po, thank you for raising that concern. Crucial po this week and then next week, no, yung preparasyon po natin. Opo. Coast Guard, bagamat ito'y atin na pong katuwang sa panahon na may mga stranded for whatever reason sa mga pantalan, ang Coast Guard ho ba, under ito DOTR, paano po yung usapin naman din po ng kanilang fuel? Meron ho bang sapat na pera, pondo ang Coast Guard? Kasi po, ang bawat biyahe po ng Coast Guard vessel na tutulong sa mga stranded, dagdag din gasto sa pamahalaan. Yes po, Manong Ted, no, kagandahan lang dito pagdating naman natin sa ating Coast Guard, no. Talagang mataas ang kanilang MOE, mas lalo na doon sa sinasabi nating fuel and lubricant. Nabigyan naman po tayong diyan ng Kongreso as part of the 2026 budget. Now, in the event na it's no longer po, kasi iniisip namin ngayon is not more of the taas ng presyo po. Kasi kahit papaano alam namin makakakuha kami ng tulong sa ating mga oil companies. It's more of the supply. Yun po yung para lang matuloy yung ating pagpapatrolya. No, sa tingin namin sa budget naman ng Coast Guard, kakayanin yan. Ang katanungan lang ngayon, kung kakayanin ng budget natin, meron ba tayo makukuha namang mga fuel? So again, the supply po, Manong Ted. Yun yung tinitingnan namin ngayon. Not more of the prices po. Kasi alam namin, kapag basta may supply, kahit na mataas yan, makakuha naman tayo sa ating mga oil companies. Okay. Sir, yung pong pamasahe sa jeepney, sa mga bus meron na po kayong ibinigay, no? Ang LTFRB, provisional increase per kilometer, depende po doon sa uri nga po ng bus. Sa jeepney po, kailan kayo maglalabas at bakit ang tagal sa kanila? Bukas din po, no? Kasama po sa part of the petition na nakabinbin sa LTFRB, not only provincial buses, metro buses, P2P buses, the modern and traditional jeepney, at airport taxi. So bukas, mamayang hapon nga po talaga magpupulong kami
Chairman Vigor Mendoza at saka LTFRB kasi po binalik ko sa kanila yung unang rekomendasyon nila kasi nga kahit may gusto akong numero po no pagdating not only for the inflation para isaalang-alang ko rin po kung yung hirap ng ating mga commuters. So mamayang hapon po they can justify already daw yung numero sa akin. But definitely bukas po mag-aanunsyo na po ang LTFRB ng pagtaas pamasahe pagdating dun po sa mga nabanggit kong transport mode po. Opo, dito po hindi na kinakailangan pa ng mga fare matrix na publication o anuman po. No? Ito po ASAP. Sa mga bus po, effective po. agad today. Okay, go ahead sir. Opo. Opo. Yun po yung iniisip natin na kapag may publication man, I think it will be a substantial compliance. Pero sabi nga po ng ating Pangulo and the government, pagdating sa mga ganitong krisis, dapat may sense of urgency ang gobyerno. Kailangan talagang magmadali sa mga action upang sa gano'n naman matugunan mas lalo yung mga nangyayari ngayon sa ating mga commuters. Opo. Fuel subsidy po, Sec. Kailan po ang release nito? Fuel subsidy po, dalawang panig po yan. Una sa panggagaling po sa DSWD and then doon sa AIX program nila. Bukas na po magsisimula yung roll out natin sa lahat ng tricycle drivers dito sa NCR. Pagkatapos po yan, sunod-sunod na po ang ating pag-roll out pagdating naman sa ating transport modes. Pagdating naman sa DOTR, we have a 2.5 billion fuel subsidy. Hopefully po may release ngayong linggo ang ating NCA. At pag once na we have the NCA, magsisimula na rin po kami ng pag-roll out natin. No? So it will be a simultaneous activity between and amongst DOTR, LGU, and DSWD po. So kapag once nakuha natin na instructed the LTFRB na i-prioritize na rin yung mga sinasabi natin mga provincial buses kasi especially sa Semana Santa, Manong Ted, kasi ngayon ang dami kong naririnig na report na umaabot sa atin na may mga ibang buses na ayaw nang ituloy or mag-iinto sila ng kanilang pagbabiyahe at nataon pa man din sa Semana Santa. So what I'm trying to say, Manong Ted, is once we get the money for the OTR also, magiging parallel work kami with the SWD. Basta ang layunin namin lahat ng transportation group, ng transport modes, no, mabibigyan operator and drivers po ng ayuda. Ngayon pa lang lalabas yung NCA, yung cash allocation nito for the OTR's fuel subsidy. And then, ang NCA na yan, rekta ba yan sa DICT for riders, for LGU, para sa tricycle po, for DOTR, LTFRB, para sa mga jeepney? Gaano po katagal yan bago humakarating doon sa end user? Magandang punto po yung Manong Ted, no? So pagdating po sa tricycle drivers po, no, nasa AIX na po yan ng DSWD. That's why we can start the rollout tomorrow po, no? So nagtabi po si Sec Gatchalian diyan ng AIX money para po mabigyan. Sir, Sec, I'd like to just remind you, Your Honor, sir, na yung AIX po na ibibigay ng DSWD, hindi yun fuel subsidy, ha? Ang sabi po ng DSWD, pwede mong bilhin kahit na anong gusto mong bilhin dyan. Oo, kasi yan ay cash aid. Ang pinag-uusapan natin mismo, yung fuel voucher na gagamitin pambili ng gasolina. Sir, go ahead. Tama po. Sa pagdating naman sa DOTR po, no, ang memorandum lang po, ang downloading lang po sa LTFRB na po. No? And itong fuel subsidy po, na alam ko po yung mga nakaraang pagbibigay ng fuel subsidy, ang gusto nila voucher po na para direkta sa ating mga fuel. Okay. Ang sinabi ko, but there's no specific provision po, just a policy sa DOTR po o the management. Ang sinabi ko po ngayon, hindi kailangan. Kapag binigay ang pera, for example, sa landmark card nila, as a matter of fact, I'm asking LTFRB to tap the e-wallet. Baka pwedeng idiretso sa mga GCash o Paymaya nila. Basta ang punto, mapadali yung may bibigay nating subsidiyan sa kanila. Now, if they have the money, kung sa tingin po ng beneficiary na mas kailangan niya pambili ng gamot, pambili ng pagkain, hayaan po namin yun. Dapat there's no strict requirement ngayon ng bagong polisiya, instructed LTFRB, na dapat fuel subsidy lang. Kumbaga bibili ng krudo. Kasi mas alam ng beneficiaryo kung ano ang kailangan niya at that time.
So itong pera sa kanila naman po. So if we're going to be very strict na dapat sa crudo lang yan o sa ganito, sa pupunta ka sa oil company, we defeat the purpose of subsidying them. Yun lang po yung pinanggagalingan namin, and that will be the policy right now po. So, is there a particular issuance on that, sir? Para ho mas klaro ito. Kasi nga, dati-rati po, voucher ito. Pupunta ka sa gas station o kaya po may mga cards na po sila. Ngayon, kapag ito ay cash, hindi lang po ito pang-fuel. Ganon. Tama po, kapag once na natanggap po nila, no, sa land bank nila, alam ko may mga ATM sila at that time, land bank o GCash nila, they can use it po, the money, the subsidy that they receive, pwede po nila sa gamitin sa mga ibang bagay na sa tingin nila mas importante po. Not necessarily and not exclusively for pampapakrudo po o pampapagasolina. Ngayon po, kung may bagong instructed them to do that po, kasi wala naman po ako nakitang written policy at that time na dapat exclusive lang po. So sabi ko, we have to relax the policy. Kapag yan ang gagawin natin, i-require natin siguro sobrang daming vouchers na naman, bla 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 bla, mahirapan ang taong bayan, lalo yung mga transport group po. Sir, did you consult your legal on that? Opo naman, sir. Pinaralan namin sa fuel subsidy, ang kahit na nakalagay po there's no specific provision po na it should be like in vouchers po. Na for fuel po. Under our special provision po. Okay. Well, kasi nga po ang wordings nito ay 2,500,000,000 pesos appropriated herein shall be used to provide financial assistance / fuel vouchers to qualified. Opo. So, The pwede po financial assistance itself po. Okay, opo. Habang doon po naman, anyway, sige po. So, well, sabi nga po ninyo, sa panahong ito, ang tawag dito nga, subsidy. So, bahala na po yung tatanggap ito. Okay. So, sir, itong panahon na ito, meron ho bang binuo na cabinet cluster for this? Kailan ho kayo huling nag-meeting ng Presidente para pag-usapan ito, how do you manage all of this? Nagkaroon po kami ng pagpupulong po na last Monday together with the Executive Secretary, kasama po si Secretary Gatchalian at sa mga NCR mayors. So tuloy-tuloy po yung pag-update natin po. So at that time kasi po ang ating mahal na Pangulo na sa ibang bansa. So lahat ng instruction po ng ating Pangulo is papunta kay ES, Recto. So si ES is, kumbaga siya po ay nagtitimon sa atin. Mamaya din po meron na ulit kami pagpupulong. Kami po nila Sec Rex Gatchalian, ako po at saka si Sec Kiko Laurel naman para dito po sa subsidiya. So tuloy-tuloy po yung pagmomonitor nila at ang gusto nga po talaga nila ma-roll out na at dapat again, yung sinasabi ko urgency na talagang maibigay na itong ating mga financial assistance not only to the transport group, pero ang isa nga po na tinitingnan namin dito, Manong Ted, yung libreng sakay service contracting ng DOTR. Kasi ito po ay talaga naman ang magiging benepisyo nito is directed po sa ating mga commuters. So yun din po yung isang pinapalabas namin at humingi kami ng SARO para at least we can start rolling this out, itong service contracting natin. Sagarin ko na itong isyong ito ho, toll fees. May mga nagpapanukala din, nakausapin ng mga operators natin sa mga panahong ito na baka pwede po makamenos ang mga trucks para po sa delivery of goods. Ano ho ang inyong kaisipan dito o ito ba pinag-uusapan na? Tama po at nasabi ko rin yan po ay 2 weeks ago po, kinausap natin yung ating mga toll operators, ang SMC at MPTC. Sumulat po tayo. Sumulat tayo asking for discount, mas lalo na dun sa Class 3 na sinasabi nating vehicle, for the buses and for delivery trucks, for the essential goods po, mga agri-products natin. At sila naman po verbally sumang-ayon na sila sa atin. Okay na po, nakausap po sila mismo at they're going to roll this out po, yung discount. Hopefully by this week or next week, inaayos lang po nila kung paano magiging proseso because nga especially yung may mga RFID po na sinasabi natin. Kung paano po ma-adjust yan. Pero nagpapasalamat nga kami sa toll operators at sila naman po ay nagipagtulungan sa gobyerno. Kinompute din kasi po namin yan, Manong Ted, pagdating lang sa bus, ang matitipid na mga
sabihin natin, 5 to 7 pesos nga lang na reduction sa ating toll fee per 100 liter. Tapos may 10 buses ka. That's easily 7,000 po na reduction sa, kumbaga makakatipid ka, no, 5,000 to 7,000. So malaking tulong din po. So ito yung mga non-cash na sinasabi natin na intervention sa mitigating measures po. Opo, para lang, at sana nga po, maramdaman ng commuter, maramdaman ng consumer, ano ho, eventually, itong mga padiskwento sa kanilang gastusin. Sir, pamasahe sa MRT, LRT, ano ho, meron ba kayong naisip din niya kung sakasakali po na hindi ito humupa at lalo pang maging malubha ang sitwasyon? Ngayon po sa MRT3, dati ano naman po yan, subsidized na po yan ng national government. No? Ang iniisip namin ngayon is more how to coordinate sa mga private companies natin po, no, yung mga negosyante natin, kung paano natin mabigyan sila na sinasabi natin na baka pwede namin bigyan yung mga beep card, yung mga empleyado nyo, may stored value na sagot ng company para at least may kayat natin sila gamitin itong mga linya natin sa Riles. In that way, makakatipid din tayo sa supply ng krudo. So yun yung mga tinitingnan natin mga interventions sa mitigating measures ng galing sa gobyerno. It's more of coordination with the private sectors. O sige po. Sir, pa-recess na naman ang Kongreso. Hindi ba isasalang ang pangalan niyo sa CA? Trabaho muna ako, Manong Ted. Daming problema. Thank you po. Di ko alam, Manong Ted. Actually, di ko alam. Trabaho. Kasi nga, acting pa rin po kayo hanggang ngayon ang Kongreso po, pa-recess na naman. So, ibig sabihin, anyway. Sige po, sabi nga ninyo, trabaho pa rin po kayo. Ang dami nyo trabaho ngayon at bawal magbakasyon. Hindi ba kayo babiyahe ngayong Holy Week? Are you gonna stay here? Hindi po. Dito lang po. At it's more of mag-inspect po tayo ng ating mga ibang mga sector pagdating po sa Holy Week. Okay, sige po. Dapat lang para maramdaman natin ang presensya ng gobyerno. Salamat po, Sec Banoy, sa panahon. Thank you, Manong Ted. Thank you po. Thank you po, DJ Chacha. Salamat po. Thank you. Yan ang ating pong comprehensive. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.